Open book naman ang buhay ko sa kanila. Tsaka nahihirapan ako magtago. At least ngayon, parang freedom. At punong-puno ka ng pagpapatawad, punong-puno ka ng pagmamahal, punong-puno ka ng pag-asa. Yun yung gusto kong sabihin. As opposed to the interviews or the conversations we've had in the past. Kasi super pray talaga ako. Sabi ko, Lord, sabi ko, baguhin mo ako, bigyan mo ako ng bagong puso. Parang a peaceful heart, a joyful heart, healing heart, at saka yung pagpapatawad. So, nakita nyo na ang short clip. Yun ay kinuha ko sa interview ni Boy Abunda kay Ai. I think it's 30 minutes or 1 hour na interview. Pero ang kinuha ko lang at ang aking tinandaan ay yung 1 minute kasi napakaganda ng sinabi niya doon. Ano ang aking reaction at opinion? Una sa lahat, maganda ang sinabi niya. Kasi ito ay hindi na kwentong artista lang, hindi kwentong pelikula o kwentong kanta lang. Kasi totoong kwento to ng buhay nila. At nangyayari din talaga to sa normal na tao na katulad natin. Napakaganda ng sinabi niya na mas focus na siya sa pagpapatawad. Let's say, niloko nga siya, sinaktan siya. Pero kung magpo-focus si Ai sa galit, sa inis, sa regrets, walang mangyayari. Baka it would lead to stress and then depression. And then after that, maapektuhan ang body at health niya, especially na 60 na siya. Actually, kahit hindi ka 60, once na masamang loob mo, na-depress ka, madali ka ring magkakasakit. Kaya, ang mental health, body health, halos magkakambal na yan eh. Kaya mas focus si Ai sa mental health niya. Ito healing na rin siya. Parang yun yung sinasabi niya. Actually, ang dami kong ini-edit na mga video clips pang reels sa aking Facebook. Pero tuwing tinitingnan ko to, grabe yung tama sa puso ko. Kasi damang-dama ko ang bawat sinabi niya na nakarelate din talaga ako doon. Kasi lahat naman tayo ay nagmahal, lahat nagkamali ng pinili, lahat ay nasaktan. Walang perfectong tao sa mundo. Kahit may forever ka, ay nasasaktan ka din. Kaya sabi ko, nakarelate ako. Binago siya ng panahon. Kasi di ba yung iba, pag nasasaktan, maingay, galit-galitan, sumbat dito, sumbat doon. Pero siya, parang nilet go na lang niya yung nangyari. Kasi nga, yun yung sign of maturity. Ano yung mga natutunan ko dito? Bilang isang reaction at viewer na rin at isa na ring regular na tao na hinahangaan si Miss Ai. Para sa akin, shortcut na lang ha, wala na explanation, okay? Ito yung mga natutunan ko. Una, dapat mas mahalin mo ang sarili mo kaysa sa taong mahal mo. Pangalawa, huwag mo ibuhos ang lahat. Magtira ka talaga sa sarili mo. Sobra. Dapat ganon. Huwag natin iasa ang happiness sa tao. Dapat matuto tayo magpasaya ng sarili natin. Doon natin kunin sa sarili natin. Huwag sa ibang tao. Huwag rin tayo mag-please sa kanila. Huwag mong gawing mundo yung taong minamahal mo. Pakinggan mo yung sarili mo. Pag alam mong may something is wrong, medyo umatras ka ng konti at piliin mong mapag-isa sa tahimik na lugar para makapag-reflect ka. Kasi pag nag-reflect ka, malalaman mo na tama ba to? Baka hindi. Kumuha ka rin ng opinion sa ibang tao na nagtitiwala ka. Kasi pag maraming makikialam, maraming haka-haka, maguguluhan yung utak mo. Mas lalo kang hindi makakapag-isip. Mapipil mo naman yun eh.
kung talagang swak na swak kayo o ginagamit ka lang talaga for his own benefits. Mahal ka ba talaga niya o kailangan ka lang talaga? Huwag mong gawin lahat para sa kanya kasi parang hindi mo na nire-respeto ang sarili mo nun na kahit hindi na kaya, pinipilit mo pa rin para lang mapasaya siya. O yun yung mga few chosen na natutunan natin sa kwento niya. Kung makakausap ko si Miss Eileen de las Alas, ito yung mga sasabihin ko. I've been there, done that, nagmahal na rin ako, ilang beses, maling tao, ganyan din ako, mga kutob, minsan may instinct. Ang masasabi ko lang, kung kaya ko, kaya mo din. Lalo mas strong ka at sikat ka. May trabaho ka pang maganda. Habang nasa moving on process ka, huwag mo munang madaliin ang lahat. Kasi ako, ang pagkakamali ko habang nagmo-move on. Una, nagpaka-strong ako, kunwari. Kahit na hindi naman. Nung nawala yung mom ko, hindi ko in-enjoy yung moving on, kundi nagpaka-superwoman ako na akala ko, kaya ko to. Tapos, mali pa yung mga coping mechanism ko ng pag-moving on, lalong nadehado yung emosyon ko at sarili ko. So, I'll say na mag-move on ka muna. Enjoy mo yung process of healing. Kasi habang nagmo-moving on ka, dapat mag-self-reflect, piliin mo mag-isa, piliin mo maging tahimik, at kung ano yung makakapag-relax sa puso at sa isipan mo, yun lang yung gawin mo. Meditate, magpa-therapy ka kung gusto mo, or go out with your friends, or pray a lot. Yan yung mga bagay na makakapag-healing sa atin habang nagmo-moving on. Masahe ka, mag-shopping ka, alam mo yon. Kasi ang importante talaga ngayon is mental health. Yun yung sinasabi ko. Pag na-broken hearted ka, mental health mo ang sasabog. So, enjoy the process of moving on. Huwag ka magmadali. Huwag mo sabihin na kaya, tapos na to, okay na ako. Hindi. Mararamdaman ng puso mo yan at saka ng isipan mo kung okay ka na ba talaga. It will take time. Kahit matagal, okay lang yan. Basta alam mo sa sarili mo na nag-moving on ka. Ang moving on saka healing, parang minsan magkaiba din siya. Magkasunod siya. Nag-move on ka habang nagpapahil ng sugat. And then, forgiveness will be next. Hindi mo mapapatawad ng tao dahil gusto mo na agad patawarin para maging okay ka. Hindi. Darating talaga na normal yung part na maiinis ka talaga. At ikaw din naman ang mapapagod. Habang naiinis ka, i-enjoy mo lang yung inis. Just speak it out. Express it. Kasi mahirap ikimkim yung paisa. Mahirap itago sa sarili mo na malungkot ka, nasasaktan ka, galit ka. Kahit anong nararamdaman mo, valid yan, ilabas mo lang. Kasi pag nilabas mo yan, in-express mo yan through content, song, exercise, dancing, anything you want. Basta put the expression into creativity para habang nasasaktan ka, maganda yung expression mo dun sa emotion mo. Then, nagkakaroon ng magandang outcome pa, diba? Imbis na iyak ka lang ng iyak. Tapos, magugulat ka na lang, unting-unti na naghihiling ang puso mo. Sasabihin mo sa sarili mo na pinapatawad mo na yung sarili mo at saka siya. Yun yung maganda. At ang pinakamagandang moving on,
is yung magpatawad. Mating na rin ako sa part ko na naiinis, nagagalit. Kahit di mo naman nakikita, hindi mo nakakausap yung tao, bumabalik at bumabalik at hindi siya okay. Kaya natutunan ko din na sabi ko, regalo ko sa sarili ko everyday is magpatawad para gumaling yung healing process ng puso ko ba at saka ng isipan ko. And then, after that, biglang mapapansin mo, nasa moving forward ka na. At yun yung magandang progress ng healing. Basta, Miss I, if I will have a chance to speak to you in person, kung magkikita tayo, yayakapin kita sobra. Yayakapin kita ng todo. Yun yung gagawin ko sa'yo because valid yung nararamdaman mo and I know how you feel. Yun nga, kahit ilang beses tayo nasaktan, matuto tayo wag gumante. Ang hirap talagang magmahal sa panahong ito kasi hindi mo alam kung may forever ba talaga. Kasi ang masakit sa lahat is yung taong pinagkatiwalaan mo na lagi mong kasama at nakakausap, yung pala yung taong mananakit ng puso at isipan mo at it would lead to a big trauma. Kung minsan nakakalungkot isipin kasi sa tagal kong single, iniisip ko, namimiss ko bang may mahalin ulit? O okay na akong ganito? Kasi nga, ang hirap. Baka kasi, pag nagmahal ulit ako, bigla akong masaktan ulit. Tapos another sakit na naman. So, parang nakakatakot na magmahal. Kasi, kahit na may yes, I do na, kahit na pakasalan ka man o hindi, paano kung hindi talaga para kayo sa isa't isa after, 20 years, 30 years, 40 years? Parang isipin mo, grabe no, malaking regrets yun kasi sana kung alam mong hindi pala kayo para sa isa't isa, matagal ka nang nag-let go para at least may ginawa ka ng maganda para sa sarili mo. Paano kung huli na ang lahat, di ba? Tapos, hindi pala kayo sa isa't isa. Ang hirap magmahal. Actually, kanina, pinapakinggan ko tong To Love Again. Kasi pwede rin tong, yun nga, sa topic, nag-iisip ako ano bang magandang i-content. Eto, parang natulala ako nung pinakinggan ko yung version ni Daryl Ong na To Love Again. Parang bumalik lahat yung ala-alay. And then, maya-maya pag-scroll ko, biglang dumating say, ay. So sabi ko, okay, inspired na ako. Kaya ito, ang hirap to. Kaya guys, ingatan nyo yung puso at isipan nyo ha. Pag nagmahal kayo, sana para panghabang buhay na talaga. Kasi wala rin kasiguraduhan kahit na magpakasal kayo, minsan sasaktan ka rin pala at hindi rin pala tamang tao yung kasama mo. Ingatan nyo yung sarili nyo. Dapat maging ready kayo sa lahat ng bagay para hindi kayo maubos pag nasasaktan. Actually, I'm a very hopelessly romantic person. Pero, minsan, nababago na rin ako ng panahon dahil sa mga experience ko. Kaya, hindi ko na rin alam kung magmamahal na ulit ako eh. Ayoko magsalita na tapos, pero, tuwing nagre-reflect ako, parang sabi ko, ang hirap na magmahal ngayon. Hindi katulad dati, di ba? Yung mga 90s pa tayo. Mas yung MU noon, parang totoo, kaysa yung kayo na, pero ang dami pa rin nagloloko. At wala sa edad yung mga nagloloko. Kahit sino magloloko. Kahit bata, matanda kasing edad mo, magloloko or babaero, lahat yan
kung ganun talaga ugali nila, ganun talaga ugali nila. Kaya, maging wais sa pagpili. At sana may matutunan kayo dito. Yun lang. And always take care of your heart, guys. If I should love again, once I've learned to love again.